Maraming resorts ang matatagpuan dito. Isa na nga rito ang sikat na Dalitiwan Resorts na naitampok na sa iba't ibang programa sa telebisyon. Mayroon sila ritong man-made waterfall na perfect para sa mga selfies at groupies. Tuwing summer season, libo-libong turista ang dumadagsa rito. Natin puro mga antigo ang lahat ng mga kagamitan dito, kahit na ang chandelier natin, ang mga santo na mga naka-display doon, ang altar natin sobrang antigo na. So wala pa tayo, lahat sa mundo ando na siya. Sa paanan ng bundok Banahaw, matatanaw ang bayan ng Mayhay. Kabilang sa ika-4 na distrito ng lalawigan ng Laguna at nasa ika-4 na klaseng bayan sa probinsya. Ang bayang ito ay binubuo ng 40 barangay na mayaman sa lupaing pang-agrikultura. Taong 1571 nang maitatag ang bayan ng Mayhay at tinatawag noong Malay Barangay. Ayon sa mga kwento, nagmula ang pangalan ng bayang ito sa mga ekspresyon ng mga taong nakarating dito na hay, dahil daw sa mahirap itong marating. Wika nila'y mahayhay. Isa ang bayang ito sa mga nooy pinagpilian upang maging kauna-unahang kabisera ng lalawigan ng Laguna. Sa kasalukuyan, kilala ang bayan sa mga naggagandahang talon na pumupukaw sa damdamin ng mga taong bumibisita rito. Halina't libutin at alamin ang kwento ng bayang ito. So, ang Mahayhay kasi na-establish siya or ngayon kasi nasa 445th founding anniversary na ang Mahayhay. So, October 2, 1571 siya na nakita. And based sa mga istorya ng mga sinaunang tao pa, ang Mahayhay from the word ma-hay-hay, kasi dati ang mga pumupunta dito sa Mahayhay, ang mga during the Spanish era or Spanish years, bago ka makarating sa bayan ng Mahayhay, maraming hay na binibigkas yung mga taong pumupunta dito. Kaya from maraming hay, so Mahayhay. Napakababait po ng mga tao po sa amin dito. Majority po are farmers, and the rest po are all professionals. We are hospitable. Lahat ng tao dito, makikita nyo, lahat nakangiti, especially po sa tourist. And we are all approachable. Talagang kahit po anong hilingin nyo, bayanihan po ay nananatiling buhay pa rin po dito po sa aming bayan. So lahat po kami dito ay magkakaibigan at nagmamahalan. May lawak na 20,000 ektarya ang kalupaan ng bayan at halos ang kabuuan nito ay ang lupaing pang-agrikultura. Kaya naman, pangunahing hanap buhay dito ay ang pagsasaka. Ang pangunahing hanap buhay dito sa bayan ng Mahayhay ang pagsasaka. Makikita nyo, kapag pasok mo pa lang ng bayan ng Mahayhay is agricultural land na ang ating makikita. So, 80% ng mga taga-Mahayhay ay pagsasaka ang ikinabubuhay. Sa pagbisita mo sa bayang ito, bubungad sa iyo ang poon ni Nuestra Señora de la Porteria. Ayon sa mga kwento-kwento, malapit sa grotong ito ang mapaghimalang bukal na nakakapagpagaling ng mga sakit. Dahil ang bayan ay naging tahanan ng mga Kastila, maagang lumaganap ang Kristyanismo sa buong bayan. Ang poong ito ay buhat sa mga misyonaryong Espanyol noong taong 1759.
Magpahanggang ngayon, isa ito sa mga tinitigilan ng mga lokal at turista na nagpupunta rito. 80% ng religious groups dito sa bayan ng Mahayhay ay Roman Catholic. Ang simbahan natin na makikita dito ay ang St. Gregory the Great Paris, natatagto noong 1575. Ang pagkakaalam natin dito based dun sa history na naitayo ang simbahan ni St. Gregory nayari sa adobe. And makikita natin puro mga antigo ang lahat ng mga kagamitan dito, kahit na ang chandelier natin, ang mga santo na mga naka-display doon, ang altar natin sobrang antigo na. So wala pa tayo, lahat sa mundo ando na siya. And isa pa sa may pagmamalaki rin ng Mahayhay ang pagsusuot ng belo ng mga kababaihang nagsisimba dito, kasi dito nagsimula sa bayan ng Mahayhay ang pagsusuot ng belo. Sadyang makasaysay ng bayan. Sa katunayan, dito makikita ang lumang tulay na kung tawagin ay Puente del Capricho o mas kilala sa tawag ng mga taga roon bilang Tulay Pige. Ang Tulay Pige, proud kaming mga taga Mahayhay kasi nabanggit ito sa El Filibusterismo ni Jose Rizal, and sa kanyang pagkakabanggit dito, ito magiging isang attraction ng ating bayan. Ito ang Tulay Pige, o ang tinatawag nilang El Capricho. Taong 1851 ang sinimula ng konstruksyon ng tulay sa pamamahala ni Father Victoriano del Moral. Hindi natapos ang tulay dahil nag-aklas sa mga Indio laban sa Praile dahil sa pagmamalupit ng mga ito. Kaya siya tinawag na Tulay Pige kasi yung mga trabahador doon na noong unang panahon pa, pinapalo sa puwet kapag tatamad-tamad sila. So kaya tinawag siyang Tulay Pige. Maraming lumang bahay dito sa Mahayhay at ito rin ay isa sa magiging tourist attraction dito sa ating bayan. Makikita nyo dito sa Barangay Urigel. Sakop siya ng Barangay Urigel sa may baba ng statue ni Jose Rizal. Ito ay lumang building na rin po nating masasabi. Ang bayan ng Mahayhay ay kilala rin sa tawag na Town of Rivers and Waterfalls dahil halos karamihan sa mga pangunahing ilog ng Laguna ay dumadaan dito. Dahil nga ang bayang ito ay matatagpuan sa paanan ng bundok Banahaw, maraming nagagandahang talon ang matatagpuan dito tulad ng mga kilalang Taytay Falls, o Mahayhay Falls, at Bukal Falls na sa sobrang ganda nga ng mga ito ay talaga namang mamamangha ka sa oras na marating mo ito. Malamig, malinis at malakas na lagaslas ng tubig ang bubungad sa iyo. Masayang magtampisaw at lumangoy sa malakristal nitong tubig. Dahil ang bayan ay mayaman sa anyong tubig, maraming resorts ang matatagpuan dito. Isa na nga rito ang sikat na Dalitiwan Resorts na naitampok na sa iba't ibang programa sa telebisyon. Mayroon sila ritong man-made waterfall na perfect para sa mga selfies at groupies. Tuwing summer season, libo-libong turista ang dumadagsa rito.
Matatagpuan sa Barangay Gigalot, Mahayhay, Laguna, ang ipinagmamalaki nilang Costales Nature Farm, na kilala sa mga organikong pagkain tulad ng mga gulay, prutas, isda at karneng hayop. Nandyan din po ang aming Costales Nature Farm na talagang nagpasimula o nagbigay ng direksyon po ng organic farming dito po sa aming bayan as well. Gayon na rin po sa buong bansa po. Isa sa proyekto ng ating municipal mayor na si Mayor Jojo Oclado ang ecotourism dito sa ating bayan ng Mahayhay. Ito ang kaagapan natin dito ang Costales Nature Farm. So kung makikita natin doon sa Costales, ang bubungad sa iyo ang isang agricultural land. Taong 2005 nang magsimula ito. Bata man kung may tuturing, huwag mo itong mamaliitin dahil ito ang kauna-unahang agrotourism destination sa buong bansa na kinilala ng Department of Agriculture at Department of Tourism. Ito rin ang naging opisyal na agrotourism destination ng prestihiyosong Miss World Philippines pageant noong taong 2013. Kaya naman, ang ating ipinagmamalaking si Miss Megan Yang ay minsan nang bumisita rito. Sa katunayan, 3,000 turista ang pumupunta rito kada buwan. Sa lawak nga ng lupain nito, maraming oras ang iyong gugugulin upang ito'y malibot mo. Ngunit huwag mag-alala dahil mayroon silang mga pagkain na handang ihain sa inyo fresh from the farm. Sulit na, nature lover pa. Tulad din ng ibang bayan, marami ring masasarap na kakanin ang matitikman sa bayang ito. Kung dadalaw naman kayo dito sa bayan ng Mahayhay, makikita nyo na ihahain sa inyong hapagkainan ang mga undi-undi. Ang undi-undi ay yari ito sa malagkit na bigas, ginigiling siya, then hahaluin siya, tapos ilalagay siya sa tubig, lalagyan siya ng pulot. Ang tawag namin sa pulot ay yung asukal na pula o yung muscovado. Pangalawa, gumagawa rin tayo dito ng espasol. So sa espasol, kakaiba yung paggawa natin dito kasi nilalagyan natin siya o nilalagyan ng mga gumaan kung tawagin natin. So then dito sa atin ay yung sinukmane, kung sa iba naman kung tawagin ay biko, sa atin sinukmane siya. Suman na kasi kapag taga-Mahayhay ka, ang pinambabalot natin dito ay yung palapa ng niyog. So makikita natin yon. Kumain kayo dito ng mga pagkaing Mahayhay, yari lahat na niyog products. Kasi makikita nyo, kung magkakaroon tayo ng aerial view ng Mahayhay, makikita natin is 100% puro coconut trees yung makikita natin. Sa sobrang sarap nga ng mga ito, tamis ng pagmamahal at lagkit ng pagsasamahan ang iiwan nito sa inyo. Sa bayan ng Mahayhay, kakaibang pantanggal umay ang bida rito, ang atsarang ubod. Dahil sagana ang bayan sa puno ng niyog, marami silang nakukuhang ubod dito na siyang pangunahing sangkap sa paggawa nito na siya ring naging alternatibong sangkap sa halip na papaya. Manamis-namis na maasim ang lasa nito. Hindi tulad ng nakasanayang atsarang papaya, ang atsarang ubod ay malutong kapag ninuya at may taglay na linamnam. Ito kasi minana ko sa mother ko. Dati siya pag kami ponsyon na, nagtitimpla siya sa mga kaibigan niya. Tapos yun na, minana ko sa kanya. Mga 15 years na ako nagtitinda, may katulong ako pag gagayat, ako nagtitimpla. Ang ingredients niya ay yung Del Monte vinegar, tapos sugar, carrots, lara, bawang, luya, at saka may secret na ang ubod kasi malutong siyang kainin. Ang papaya, hindi masyado. Sinimulan ko ito nung ako'y mag-asawa na. Nagtinda ako dito, ginawa kong hanap buhay. Natubo rin naman, okay rin pang pang pamilya. Sadyang ang mayaman sa iba't ibang aspeto ang bayan. Talagang dadayuhin ng turista dahil sa natural nitong ganda. Isang bayan na may pagmamalaki hindi lamang sa loob kundi pati na rin sa labas ng bansa. Isang bayang nakayakap sa mayabong na kasaysayan at dalisay na pagmamahal na itinuturing nitong tahanan. Kaya't huwag nang magatubiling puntahan at bisitahin ang bayang ito dahil hayahay ang buhay sa Mahayhay. So ano pa pong inaantay po ninyo? Tara na po, biyahe na po dito po sa aming bayan ng Mahayhay. Fly high, Mahayhay!